6 na taon na ang lumipas mula nang bawian ng buhay ang asawa kong si Arturo. Simula noon, ako na lamang ang natitirang tagapag-alaga ng bahay naming nakatayo sa loob ng 40 taon dito sa Novaliches. Ako si Lourdes Santiago, 64 years old, at buong akala ko'y tahimik na ang huling yugto ng buhay ko. Hindi ko inaasahan na hahantong ako sa ganitong sitwasyon. Nagtatago sa bahay ng kapitbahay, nagmamatsyag na para bang ako pang may kasalanan. Nung una, payapa ang lahat. Nang mamatay si Arturo, lumapit agad sa akin ang nag-iisa kong anak, si Ramon, at ang asawa niyang si Jessa. "Nanay, dito na kami titira para hindi ka nag-iisa," sabi pa nila. Nung una, naniwala akong pagmamalasakit iyon. Kumakain kaming magkasalo, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Si Jessa pa ang nagluluto ng paborito kong sinigang na baboy. Si Ramon naman, inaayos ang kung anumang sira sa bahay. Akala ko, pinagpala ako. Handa ang anak kong tumulong. Pero 4 na buwan na ang nakalilipas nang magsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Unti-unti, naging pilit ang mga ngiti nila. Parang may tinatago. Tuwing papasok ako sa sala, agad silang titigil sa pag-uusap. Si Ramon, mabilis itatago ang cellphone. Si Jessa naman, nag-aastang abala kahit halatang hindi. "Anong pinag-uusapan nyo?" tanong ko minsan. "Wala po, Nay. Work lang," sagot ni Jessa. May pilit na ngiti. Napansin ko rin, palagi nang nakalak ang dating master bedroom namin ni Arturo. Yung ginawa kong imbakan matapos siyang pumanaw. Noon, laging nakabukas iyon. Ngayon parang bawal na bawal lapitan. "Bakit nakalak yan?" tanong ko. "May tagas po ng tubig, Nay. Ayaw naming masira ang gamit ninyo." Mabilis na sagot ni Jessa. Masyadong mabilis. Pero ang pinakakinabahan ako ay nung isang gabi. Halos 11:00, nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Tahimik akong sumilip. Nakita kong si Jessa na tinatanggap ang isang estrangherang babae na may dalang maliit na maleta. Nag-abot ito ng pera at mabilis iyong isinuksok ni Jessa sa bulsa. Pagkatapos, dinala niya ang babae sa mismong kwartong sinasabi nilang may tagas. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ngumiti sila na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ko, unti-unting lumamlam ang tiwalang ilang dekada kong iningatan. At doon nagsimula ang hindi ko inaakalang bangungot. Hindi ako agad kumilos. Alam kong kapag nagpadalos-dalos ako, baka mapahamak lang ako o mapagkamalan pang nag-iimbento. Kaya pinanood ko muna sila. Tahimik, maingat, at hindi nila alam na gising ako gabi-gabi. Nung sumunod na linggo, mas lalo akong nagduda nang subukan kong buksan ang master bedroom gamit ang susi ko. Nanginginig ang kamay ko nang matuklasang pinalitan nila ang lock. Hindi ko sila binigyan ng permiso. Hindi ko man lang alam na pinakialaman nila ang silid namin ni Arturo. Pero ang mas nakakayanig ay tuwing hating gabi, may naririnig akong mga yabag at mahinang tawanan mula sa kwartong iyon. Mga tinig na hindi ko kilala. Hindi yun sina Ramon at Jessa. Matagal akong nakatayo sa tapat ng pinto, pinakikiramdaman ang bawat ingay, at sa bawat minutong lumilipas, lalo akong kinakabahan. Isang madaling araw, halos 1:00, nang marinig ko ang kaluskos sa sala. Lumapit ako, marahan, dahan-dahan, at tumingin mula sa siwang ng pintuan. Isang binatang lalaki na hindi ko kilala ang papalabas ng bahay. Bit-bit ang backpack, nagmamadaling lumabas na para bang may tinatakasan. Sinundan siya ni Jessa, nagsarang pinto at agad na pumasok na para bang walang nangyari.
Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang tibok ng puso ko. Para na akong binabarena ng kaba. Hindi iyon normal. Hindi iyon pag-aalaga. May ginagawa silang hindi ako dapat malaman. Kaya kinausap ko ang kapitbahay kong si Mang Delpin. 72 years old, matagal ng byudo at kilala ko na nung naglipat kami rito. Dito sa bahay niya madalas akong tambay kapag gusto kong magpahinga. Pagpasok ko pa lang, nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Lourdes, sabi niya habang inaabot ako ng malamig na tubig. Ilang linggo na rin kitang napapansin. May mga taong pumapasok sa bahay mo tuwing gabi. Halos mabitangan ko ang baso. Paano mo nalaman, Delpin? Magkaharap ang bahay natin. Kitang-kita mula sa bintana ko. Parang boarding house na ang bahay mo tuwing gabi. Nanlamig ako. Hindi na ito biro. Hindi na ito haka-haka. Totoo ang nakikita ko at mas marami palang hindi ko alam. Nanay Lourdes, dagdag niya, ibinaba ang boses. Kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Iba ang kutob ko lito. Pag-uwi ko sa bahay, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Mula sa araw na iyon, alam kong hindi na ako maaaring magbulag-bunagan. May ginagawa sina Ramon at Jessa sa likod ko at kailangan kong tuklasin kung gaano kalalim ang gulo. Kinabukasan, nagkunwari akong abala sa kusina habang pinakikiramdaman ang kilos ni Ramon at Jessa. Tahimik sila. Pero hindi normal ang tahimik na yon. Parang may binabalak na ayaw nilang malaman ko. Nang lumabas si Jessa para bumili raw ng gulay at si Ramon naman ay pumasok sa trabaho, doon ko sinubukan muling buksan ng kwartong dati naming pag-aari ni Arturo. Ginamit ko ang lumang tingting para pihitin ang doorknob, pero wala. Iba na talaga ang lock. Parang sinigurado nila na hindi ko iyon mabubuksan kahit kailan. Ramdam kong umiinit ang dibdib ko sa galit. Bahay ko ito. Silid ko iyon. At hindi ko man lang makapasok. Pero imbes na magwala, huminga ako ng malalim. Hindi ako pwedeng padalos-dalos. Kailangan ko ng plano. Kailangan kong malaman ang totoo. Kaya gabi-gabi, umuupo ako sa tapat ng bintana. Patay ang ilaw, pinagmamasdan ng gate. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Isang gabi, halos 10:00, may dumating na mag-asawang may dalang 2 maleta. Hindi man lang sila kumatok. Si Jessa ang mismo ang nagbukas ng pinto bago pa makarating ang kamay nila sa doorbell. Nakangiti siya, ngiting hindi ko na makikilalang akin. Pagkatapos gaya ng dati, may naabot na pera ang babae. Naminginig ang laman ko, parang tinutusok ang dibdib ko ng pako. At hindi iyon nag-iisa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, hindi ko sila tinanong. Pinanood ko lang sila. Si Ramon, iba ang tingin. Iwas makatingin sa akin. Si Jesse naman, masyadong malambing pero peke. Sobrang peke na parang pinapractice niya sa salamin. Nay, okay lang po ba ang tulog ninyo kagabi? Tanong ni Jessa. Ngiting may tinatagong lihim. Oo, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, sinong ina ang makatutulog kung ginagawang motel ang sariling bahay? Buong araw akong tahimik hanggang hapon nung magsimula na naman ang kilos ni Jessa. Naguhugas siya ng mga tuwalya na hindi galing sa amin, may mga baso at plato sa lababo na hindi namin ginagamit, at may amoy na hindi akin. Amoy ng pabango ng ibang babae. Doon na ako nagdesisyon. Hindi ko sila maaring harapin nang wala akong pruweba. Hindi ako pwedeng maunahan nila sa kwento. Kailangan kong malaman ang buong operasyon. At ang unang hakbang? Magpapanggap akong aalis. Kapag akala nilang wala ako, saka ako matutuklasan kung ano talaga ang ginagawa nila sa sarili kong tahanan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Umupo ako sa gilid ng kama. Pinaplano ang bawat kilos ko. Hindi pwedeng halatang naghihinala ako. Kailangan nilang maniwala na wala akong ideya sa ginagawa nila.
Kaya paglabas ko sa kusina, ngumiti ako na parang walang mabigat sa dibdib ko. Ramon, sabi ko habang nagkakape, naisip ko, baka gusto kong bumisita kay Inday sa Laguna. Matagal ko na siyang hindi napupuntahan. Napatingin siya kaagad, halatang nabigla. Mabilis na tumingin kay Jessa na parang may senyales na ipinapasa sa mata. "Ngayon, Nay?" tanong ni Jessa. Pilit ang tono pero may halong pananabik. "Oo," sagot ko. "Baka mga ilang araw ako doon." Hindi ko pinalampas ang biglang liwanag sa mukha ni Jessa. Parang may nabawas na pabigat sa balikat niya. Si Ramon naman, kahit pilit initatago, halatang nakahinga nung maluwag. Sige po, Nay. Ako na po maghahatid sa terminal." Ngumiti ako ng bahagya. "Wag na, anak. Kayang-kaya ko." Hindi nila alam, hindi talaga ako aalis. Ang plano ko, magpapakitang lumabas, pero babalik ako sa likod bahay ni Mang Delpin para doon manmanan ang bahay ko. Kailangan kong makita kung paano sila kumikilos kapag wala ako. Pagdating ng hapon, nag-ayos ako ng bag. Isang pirasong damit lang ang laman. Lumabas ako ng bahay, bit-bit yon habang nakasunod ang tingin nila. Si Jessa pa ang nagsabi, "Ingat po, Nay. Text lang po kayo pag nandun na kayo." Hindi ako lumingon. Diretso akong lumakad papuntang terminal. Ngunit, pagdating ko roon, dumiretso ako sa likod na iskinita at umikot pabalik sa street namin. Dumaan ako sa bakod ni Mang Delpin. Pagdating ko doon, agad niya akong pinapasok. "Lourdes? Ano nangyari? Hindi ka ba aalis?" "Hindi. Dito ako magmamasdan." At hindi kami nabigo. Halos 30 minuto lang ang lumipas mula nung umalis ako sa bahay nang dumating si Jessa sakay ng tricycle. Bumaba ito. Mabilis niyang binuksan ng gate at may sumunod na 2 lalaking estranghero, parehong may dalang bag. Pero ang pinakamasakit, narinig ko mula sa tapat naming bintana ang tinig ni Jessa habang natatawagan si Ramon. "Ayos na, umalis na ang matanda. Pwede na nating simulan ulit mamayang gabi." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi na ito simpleng duda, hindi na ito maliit na sikreto. Ginagamit nila ang bahay ko, ang tahanang pinag-ipunan namin ni Arturo, para sa isang bagay na ikinahihiya nila. At ngayon, alam ko na, magsisimula pa lang ang tunay na katotohanan. Gabi na nang magsimulang lumakas ang ulan. Nasa bahay pa rin ako ni Mang Delpin, nakasilip sa kurtina habang pinagmamasdan ang sariling gate ko na tila ba hindi ko na pag-aari. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko sa galit at takot pero pinipigilan ko. Hindi ako pwedeng sumugod ng walang sapat na ebidensya. Kailangan kong makita ang buong operasyon nila, hindi lang peraso-peraso. Pagsapit ng 10:00, may dumating na sasakyan. Isang puting SUV na hindi ko kilala. Dahan-dahan itong huminto sa tapat ng bahay ko. Bumaba ang 2 babae na halatang sanay sa paglalakbay. May dalang malalaking bag, naka-makeup at mukhang hindi taga rito. Binuksan agad ni Jessa ang gate, nakangiting para bang isang receptionist sa motel. Pinapasok niya ang 2 babae, sabay inilock ang gate na parang binabantayan ang isang bawal na mundo. Sunod namang pumasok ang lalaking may hikaw. Mukhang nasa 30 ang edad, may barakong tindig at malakas ang dating. "Sige, dun kayo sa taas," sabi ni Jessa. Narinig ko ang boses niya mula sa kabilang bintana. Napatakip ako sa bibig ko nang marinig kong idinagdag niya, "Huwag mag-alala, wala yung matanda. Hindi babalik ng ilang araw." Matanda. Ako yun. Ako mismong nagpalaki at nag-aruga sa anak nilang nagpapakain din sa kanya. Sa puntong iyon, parang may humaplos sa dibdib ko. Hindi ang lamig, kundi ang sakit. Napapikit ako. Hindi ko alam kung galit ba ang nangingibabaw o lungkot. Si Ramon, ang anak kong pinaghirapan kong palakihin kasama sa kalokohan. Hindi ko alam kung alam niya ang buong ginagawa ni Jessa o nakikisabay lang siya sa takbo ng asawa niya. "Lourdes,
Bulong ni Mang Dilpin, nakasaloog sa tabi ko. Hindi na to normal. May negosyong silang hindi tama. Tumanggo ako. Alam ko. Pero hindi pa roon nagtatapos. Halos 11:30 nang dumating ang isa pang grupo. 3 lalaki na yon. Pare-parehong may dalang backpack. Mula sa kotse pa lang nila naririnig ang biruan at tawanan. At nang buksan sila ni Jessa, nagmadali silang pumasok na parang may hinahabol. "Mga room sa taas, pahala na kayo," sabi niya. Sa sandaling iyon, buo na ang larawan sa isip ko. Hindi sila basta nagpapasok ng tao. Ginawa nilang pangnegosyong silungan ng bahay ko. At ako, ang tunay na may-ari, ay itinuring nilang sagabal. Pero ang hindi nila alam, nagsisimula na ang laban ko. Pagsapit ng hating gabi, halos hindi na mabilang ang mga taong pumapasok at lumalabas sa bahay ko. Hindi na ito simpleng pagpapaupahan. Hindi ito basta silungan. Ito ay malinaw na operasyon. Isang lihim na negosyo na itinayo ni na Ramon at Jessa nang walang paalam, walang respeto at sa mismong tahanang pinaghirapan namin ni Arturo buong buhay. Pinagmasdan ko ang ilaw sa itaas ng bahay ko. Bukas lahat ng kwarto. May mga aninong gumagalaw. Mga siluetang hindi ko kilala. Maya-maya pa, narinig ko ang malakas na tawanan mula sa sala. Mga lalaking wagas kong tuma. Parang bar na ginawang bahay ko. Hindi ko akalaing magdarating ang araw na magiging ganito ang lugar na minsang puno ng pagmamahalan. Diyos ko, bulong ko habang napapahawak sa dibdib. Ano bang ginawa ng anot ko? Hinawakan ni Mang Delpin ang balikat ko. "Lourdes, hindi na to tama. Kung may nangyaring masama sa mga yan, ikaw ang madadamal. Pangalan mo pa rin ang nasa papeles ng bahay." Malungkot ang mata niya. Puno ng pag-aalala. At dun ako natauhan. Tama siya. Kung may guluhang naganap, kung may krimen, kung may nagreklamo, ang unang sisilahin ay ako. Ako ang may-ari. Ako ang matandang babae na akala nila'y wala nang pakialam, walang lakas, walang boses. Pero hindi nila alam kahit matanda, hindi bingi ang puso ko. Hindi bulag ang konsensya ko. At hindi ako papayag na baliwalain nila ang alaala ni Arturo. Humaba ang gabi. Isa-isang nagsiuwian ng mga bisita. Iba ay tila nagtatago sa dilim. Nangangapa habang lumalabas, parang may iniiwasan. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nakakita ako ng isang lalaking naglalakad palayo, umiwas pa sa ilaw ng poste. Hinigpitan ko ang hawak ko sa kurtina. "Delikado to," sabi ko. Halos pabulong. Hindi lang basta negosyo, parang mas malala. At muli kong naalala ang mga linggong lumipas. Ang biglaang paglalak sa kwarto namin, ang mga taong lumalabas-pasok, ang perang ipinapasok ni Jessa sa bulsa. Ang pagtawag niya kay Ramon para sabihin na wala na ang matanda. Hindi lang ito tungkol sa pera. May tinatago sila. Malalim, mapanganib. At mas lalo akong natakot nung marinig namin ni Mang Delpin ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay ko. Isang babaeng tinig, hindi kilala. Sumunod ang malakas na kalabog. Tapos ay katahimikan. Pareho tayong napatigil ni Mang Delpin. "Lourdes," bulong niya, "kailangan na nating kumilos." At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako pwedeng maghintay. Kailangan ko nang malaman ang buong katotohanan, ano man ang presyo. Hindi ko alam kung anong uunahin. Ang kaba, ang galit, o ang takot na baka may nangyayaring mas masahol sa loob ng bahay ko habang naroon ako sa kabilang kalsada. Walang magawa. Tumayo ako mula sa pagkakasilip, pero agad akong hinawakan ni Mang Delpin sa braso. "Lourdes, huwag kang susugod. Baka mapahamak ka." Sabi niya, mahina ngunit mariin. Huminga ako ng malalim. Tama siya, hindi ako pwedeng basta-basta pumasok ng walang plano. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ng sigaw na narinig namin. Lalo na't babae iyon. Boses na puno ng takot. Ano bang klaseng operasyon ng pinapatakbo nila sa loob ng bahay ko?
Naglakad-lakad ako sa sala ni Mang Delpin, hindi mapakali. Paulit-ulit ang kaba sa dibdib ko. Ramdam kong nanginginig ang mga daliri ko sa bawat hakbang. Tumigil ako sa bintana at muling sumilip. Ilang sandali pa, may dumating na motor. Bumaba ang isang lalaking nakaitim ang jacket, may takip ang mukha. Hindi siya pumasok sa loob. Sa halip, nagbigay siya ng maliit na supot kay Jessa sa mismong gate. Ano yon? Tanong ko, halos hindi makahinga. Umiling si Mang Delpin. Hindi ko alam pero hindi magandang bagay ang mga ganyang palitan sa disoras ng gabi. Pagbalik ni Jessa sa loob, sumilip muli ako. Nasa sala na siya kasama ang dalawang lalaki. Mukhang galit sila at nagpapaikot-ikot sa lugar na parang may hinahanap. Hindi ko marinig ang usapan pero nakikita ko ang tensyon sa kilos nila. Habang patuloy kong pinagmamasdan, tumawag si Ramon. Kita kong lumabas siya sa balkonahe, hawak ang cellphone, umiikot, hindi mapirme, naninigas ang panga niya. Halatang may malaking problema sila. Na Lourdes, sabi ni Mang Delpin, kapag ganito ang takbo, hindi na to basta nagpapanegosyo, may hindi nila kayang kontrolin. Napakapit ako sa dibdib ko. Anak ko yan, Delpin. Paano niya nagawa to? Sa hirap ng panahon ngayon, marami nang naliligaw ng landas, pero hindi ibig sabihin na titiisin mo. Pagkaraan ng halos isang oras pa, unti-unti nang lumabas ang mga tao. Parang nagmamadali, hindi man lang nagpaalam. Ang isang babae, umiiyak pa habang sumakay sa tricycle. Kinurot ang puso ko. Ano ang nangyari sa loob? Bakit siya ganon? At doon ko na napagdesisyonan. Hindi sapat ang pagmamasdan. Hindi sapat ang pagdududa. Kailangan kong humarap sa anak ko. Kailangan kong malaman mula sa kanya kung anong impyerno ang ginawa nila sa tahanang kong pinaghirapan. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pag-aalinlangan, tumayo ako. Hindi bilang takot na ina, kung hindi bilang may-ari ng bahay. Handa na akong malaman ang totoo. Kinabukasan ng umaga, matapos ang halos walang tulog na gabi, nagpasaya akong bumalik sa bahay ko. Hindi na ako makahintay. Kailangan kong makaharap si Ramon bago pa lalong lumala ang sitwasyon. Hindi ko sigurado kung nandun siya, pero naramdaman kong oras na para malaman ang totoo mula mismo sa anak ko. Paglapit ko sa gate, napansin kong bukas ito ng bahagya, hindi tulad noong kagabi na halos hindi mabuksan dahil sa dami ng taong pumapasok. Tahimik ang buong paligid, walang hagikikan, walang yabag, walang ingay ng mga estranghero. Parang ibang bahay ang binalikan ko. Tinulak ko ng marahan ng gate. Ramon? Tawag ko, pilit na kalmado ang boses. Lumabas si Jessa mula sa kusina, halatang nagulat. Nay, akala po namin nasa Laguna pa kayo. Tinignan ko si Jessa ng diretsyo. Walang sinidang, walang pagpapanggap. Maaga akong umuwi. Ay, ganun po ba? Sana po nag-text kayo. Hindi ko kailangan magpaalam sa bahay ko. Sagot ko, mabagal pero mariin. May saglit na katahimikan. Kita kong numuyom ang panga niya kahit pilit niyang pinakakalma ang muka. Sandali lang po, Nay. Tatawagin ko si Ramon. Naglakad siya papunta sa hagdan. Ilang segundo pa, bumaba si Ramon. Magulo ang buhok, mukhang pulyat, at halatang hindi komportable. Nay, bakit kayo bumalik agad? Tanong niya, hindi makatingin ng diretsyo. Ramon, sabi ko, pinipigilan ang panginginig ng dibdib ko. Kailangan nating mag-usap. Ngayon. Nagkatinginan si Ramon at Jessa. Halatang nag-uusap sila gamit ang mata. Nag-aalinlangan kung ano ang dapat sabihin. Pero bago pa sila makapagsalita, itinuro ko ang itaas. Bakit may ibang taong natutulog sa kwarto namin ng tatay mo? Bakit may estrangherong pumapasok dito gabi-gabi? At bakit may babaeng sumisigaw kagabi? Napatigil silang dalawa. Parang na-freeze. Si Jessa ang unang nagsalita. Pilit na tawa. Nay, baka naman nagkakamali kayo. Wala pong ganyan dito. Umangat ang boses ko. Hindi ko na napigilan. Huwag mo akong gawing tanga, Jessa. Nakita ko lahat, narinig ko lahat. At hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo sinasabi kung ano talagang ginagawa ninyo sa bahay ko.
Pumikit si Ramon, malalim ang hinga, parang nagdidesisyon kung magsisinungaling o magsasabi ng totoo. At doon, sa unang pagkakataon, narinig ko ang panginginig sa boses niya. Nay, hindi niyo naiintindihan. Kailangan namin to. Kailangan namin ang perang pumapasok. Para saan? Tanong ko, halos pabulong pero puno ng sakit. Papayuko siya. At doon niya sinabi ang unang bahagi ng katotohanan na magpapabago ng lahat. Ne, may utang kami. Bulong ni Ramon. Halos hindi marinig. Malaki. Hindi namin nasabi kasi ayaw namin kayong ma-stress. Pero kailangan naming bayaran at wala na kaming ibang paraan. Tumigas ang dibdib ko. Utang? Gaano kalaki? Hindi agad sumagot. Si Jessa ang umako. 1,000,000, Nay. Parang biglang lumabo ang paningin ko. 1,000,000? Paano kayo nakautang ng ganong kalaki? Umupo si Ramon sa sopa. Tila nawalan ng lakas. Nabiktima ako sa online investment. Akala ko kikita agad. Kumuha ako ng loan sa 2 tao para hindi ako malugi. Pero naloko ako. Nascam ako. Napahawakan ako sa noo ko. At ang solusyon ninyo, gawin itong bahay na parang taguan ng kung sino-sino? Sagip kita business lang sana, Nay. Sabi ni Jessa, nanginginig ang boses. Mga travelers na kailangan lang ng overnight stay. Pero nag-evolve. May mga nag-aya ng mga babae, may nag-ingay, may nag-aaway. Hindi ko na sila makontrol. Bakit hindi kayo huminto? Sigaw ko, hindi ko na napigilan. Dahil kailangan namin ng pera. Sagot ni Ramon, tumataas ang boses. Hindi niyo alam, ang takot ko sa mga pinagkakautangan ko. 2 beses na nila akong sinundan sa trabaho. Sinabihan nila akong kapag hindi ako nagbayad bago matapos ang buwan, may mangyayari sa pamilya ko. Napatigil ako. Ang takot niya, totoo. Pero ang sakit na ginawa nila sa akin, totoo rin. Ramon, sabi ko pilit na kalmado. Pwede niyo akong kausapin. Pwede tayong humingi ng tulong. Pero bakit ninyo ako inilayo? Bakit ninyo ako ginawang problema? Tumingin siya sa akin, namumula ang mata. Kasi Nay, ayaw namin kayong idamay. Nahihiya ako. Nahihiya akong amining naloko ako. Nahihiya akong wala akong kwentang anak. Umupo ako sa tabi niya, pero hindi ko siya hinawakan. Hindi ka walang kwenta, Ramon. Pero mali ang ginawa ninyo. Hindi ninyo ako iningatan? Hindi niyo iningatan ng bahay na ito. Biglang sumingit si Jessa, may paninginig ang labi. Nay, gabi yung babaeng sumigaw. Nag-away sila ng boyfriend niya. Hindi po dahil sa amin. Wala po kaming ginawang masama. Pero hinayaan ninyong magdala ng mga taong ganun dito. At ngayon, gusto ninyong paniwalaan kung wala kayong kontrol? Tahimik sila. Huminga ako ng nagmalalim. Nakikinig ako, pero hindi ako bingi, hindi rin ako bulag. Kailangan kong malaman ang totoo. Napatingin sa akin si Ramon, bakas ang takot. Nay, may darating ngayong gabi. Darating? Tanong ko. Taga-kolekta, bulong niya. At kapag hindi kami handa, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. At doon ko naramdaman ang malamig na pangamba na ngayon lang tumama ng ganito kalalim. Parang may humigop ng hangin mula sa dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ni Ramon, taga-kolekta.
Sa tono pa lang niya, alam kong hindi ito yung tipong maniningil na may resibo at mahinahong pakikiusap. Hindi ito bangko, hindi lending app. Ibang klase ito, yung uri ng tao na hindi mo gugustuhin kumutok sa pintuan mo. Kailan sila darating? Tanong ko, sinusubukang gawing matatag ang boses ko kahit nanginginig ang kamay ko. Ngayong gabi, Nay. Sagot niya, hindi magawang itaas ang tingin. Mga 10:00 o 11:00. Namlamig ang bato ko. At anong plano ninyo? Nagkatinginan si Ramon at Jessa, puno ng pag-aalinlangan pero halatang desperado. Magbibigay sana kami ng kalahati. Tapos susubukan naming makiusap na bigyan kami ng extension. Kalahati? Tanong ko, magkano yun? 500,000? Sagot ni Ramon. Napaupo ako, parang walang lakas. Ramon, saan ninyo kukunin ng ganong kalaking pera? Natahimik sila at doon ko naintindihan. Wala pa sila. Wala silang pera. Umasa lang sila sa kinikita ng pagpasok ng mga estranghero sa maingay kadudadudang operasyon na halos ikinasira ng bahay ko. Hindi sapat ang kikitahin nila para mabayaran yun ng biglaan. At kapag wala kayong naibigay? Tanong ko, bagamat takot na takot sa sagot. Tinakpan ni Ramon ng fufuka niya parang gusto nang mawala. Binigyan nila ako ng babala. Kapag hindi ako nagbayad, pupuntahan nilanin kayo. Tayo. Gagamitin nila akong pampressure. Naramdaman kong gumuhit ang panginginig mula pa ako paakyat sa braso ko. Kaya niyo ako pinaalis, bulong ko. Hindi dahil ayaw ninyo sa akin, kundi dahil iniisip ninyong mapapahamak ako. Tumulo ang luha ni Ramon. Nay, patawad. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano ko kayo protektahan. Kaya naisip ko yung pagpapaop, yung nangyari. Akala ko dali. Akala ko kontrolado. Pero hindi mo alam kung anong klaseng tao ang pumapasok dito. Ginawa mong pitajero ang bahay natin, anak. Sa takot mo, lalo mong pinalala. Hindi nakaimik si Jessa. Kita sa mata niya na alam niyang mali, pero wala siyang lakas tumutuli sa asawa niya. Nagpahihid ako ng luha. Huminga ng nagmalalim. Ramon, kailangan natin ng tulong. Hindi mo kayang harapin to ng mag-isa. Tumanggi siya, halos pabulong. Alam ko, Nay. May alam akong pwedeng tumulong, sabi ko. Napatingin silang dalawa sa akin, may pag-asa, pero may takot. At magsisimula tayo, dagdag ko, ngayon din, bago pa dumating ang mga taong iyon. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero tumayo ako na parang ako pa ang mas bata sa aming tatlo. Sa loob-loob ko, ramdam ko ang takot, pero mas malakas ang determinasyon. Hindi ako pwedeng manatiling biktima. Hindi ako pwedeng maghintay na pasukin kami ng panganib. Ako ang may-ari ng bahay. Ako ang ina. At ako ang gagawa ng paraan. Ramon, sabi ko, tumawag ka sa trabaho mo. Sabihin mong hindi ka papasok bukas. Kailangan mo rito. Tumanggo siya. Mabilis na naglabas ng cellphone. Jessa, utos ko, linisin mo ang sala. Itago mo ang mga gamit ng mga taong nag-overnight. Ayoko ng kahit anong ebidensya na nagpapasok kayo ng kung sino-sino rito. Nataranta siyang umaksyon, mabilis na nagligpit. Parang natanggalan ng tinik sa lalamunan na may bumabalik ng otoridad sa bahay. Ako naman, humakbang patungo sa may kusina, huminga ng laisalim at tinawagan ng taong alam kong tanging makakatulong. Si Canardo, dating pulis at matagal na kaibigan ng yumaong asawang si Arturo. Pagkasagot niya, diretso kong sinabi, Nardo, kailangan ko ng tulong. Na yun na. Walang tanong-tanong, agad siyang sumagot.
Paparating ako, Inday Lourdes. Huwag kang lumabas. Habang hinihintay ko siya, nagpatuloy ang tensyon sa loob ng bahay. Si Ramon, lagas ang lakas. Nakaupo sa sofa na parang nauubusan ng pag-asa. Si Jessa naman, hindi makahinga ng maayos sa nerbiyos habang naglilinis. Ang katahimikan ay mabigat. Parang may bagyong paparating na hindi namin alam kung kaya ba naming salubungin. Pagkalipas ng 20 minuto, kumatok si Canardo. Malaki ang katawan, matikas pa rin sa kabila ng edad. Agad siyang pumaso at sinuri ang paligid. Ramon, sabi niya, magkano ang utang mo? 1,000,000 po, sagot ng anak ko, namumula ang mata. Tumanggo siya. Mabigat ang tingin. At aside sa pautang, nagpasok kayo ng kung sino-sino dito. Wala bang record? Wala bang identification? Umiling si Jessa. Wala po. Napapikit si Nardo. Delikado to. Hindi lang kayo, pati ang kapitbahay niyo maapektuhan kapag may gulo. Napalunok ako. Ano ang pwede naming gawin? Tinignan niya ako ng diretsyo. Inday Lourdes, ang unang dapat gawin niyo, huwag kayong matatakot. At pangalawa, alisin niyo lahat ng mga posibleng dahilan para bumalik ang mga taong to. Paano? Tanong ni Ramon. Mabagal ang sagot ni Nardo pero matatag. Kailangan nating harapin ang mga maniningil na yan ngayong gabi. Kailangan nilang malaman na hindi kayo helpless at hindi kayo mag-isa. Nanamig ang katawan ko. Pero sa ilalim nito, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tapang. Dahil ngayong gabi, hindi na ako ang tinatawag nilang matandang walang alam. Ngayong gabi, lalaban ako para sa sarili kong tahanan. Pagkatapos ipaliwanag ni Canardo ang plano, ramdam kong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Hindi ito simpleng pagharap sa utang. Hindi ito simpleng pag-uusap. Ito ay pakikiharap sa mga taong hindi mo pwedeng sabihan ng, pwede bang bukas na lang? Mga taong sanay sa pamimilit, sa pananakot, sa pagkuha ng gusto nila gamit ang lakas at takot. Umupo kami sa mesa. Ako, si Ramon, si Jessa at si Nardo, habang tinatalakay ang bawat detalye. Una, sabi ni Nardo, nakatingin kay Ramon, walang magpapakitang takot. Mas lalo nilang pinipigilan ang mga taong nanginginig sa harap nila. Tumanggo si Ramon, bagamat halata pa ring nanginginig ang kamay. Opo. Pangalawa, dagdag ni Nardo, alisin ninyo ang kahit anong ebidensya na nagpapakitang may negosyo kayong pinapatakbo rito na hindi dapat. Kapag nakita nila, baka gamitin nila laban sa inyo. Tumayo si Jessa. Nagawa ko na po karamihan. Tinapon ko na yung mga bote, yung mga basurang galing sa mga nag-overnight. Pero yung kwarto sa taas, putol ko. Kailangan pang tingnan. Nilingon ako ni Nardo. Dalhin mo ako doon. Umakat kami. Bawat hakbang sa hagdan, parang may tinik na tumutusok sa sikmura ko. Pagbukas ni Ramon ng pinto gamit ang bagong susi, tumambad sa amin ng kwarto na minsang punong-puno ng alaala namin ni Arturo. Ngayon, puno ng mga gamit ng kung sino-sino. May mga pang-overnight bag, may mga bote ng alak, may isang pares ng tsinelas na hindi amin. At ang pinakanasakit, nakasabit pa sa pako ang lumang larawan naming mag-asawa, natabunan lang ng tuwalya. Linisin natin to, utos ni Nardo. Ngayon na. Pare-pareho kaming kumilos ng mabilis. Tinanggal ang mga gamit, tinupi ang mga kumot, itinapon ang dapat itapon. Mula sa hahig hanggang sa drawer, ibinalik namin sa dati ang kwarto. Parang binubura namin ng bahid ng mga estrangherong pumasok dito ng walang respeto. Pagbaba namin, 8:00 na. 2 oras bago dumating ang mga maniningil. Ito gawin ninyo, sabi ni Nardo nakatayo sa gitna ng sala, parang pulis na nagtatakda ng operasyon. Ako ang kakausap. Ramon, sumunod ka sa tabi ko pero hindi ka magsasalita hanggat hindi kailangan. Jessa, manatili ka sa loob. Lourdes, doon ka sa likod ng pinto. Hindi ka magpapakita maliban kung tatawagin kita. Bakit kailangan kong magtago? Tanong ko, may halong pagtututok. Dahil, sabi ni Nardo malumanaw pero matatag, kapag nakita nila na may matandang babae rito, mas lalo silang gaganahang manakot. Ayoko na nun.
Hindi man ko gusto, tumanggo ako. At sa sandaling iyon, nagsimula ang paghahanda para sa gabing matagal kong hindi malilimutan. Pagsipit ng 9:00, ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Tahimik ang buong bahay. Masyadong tahimik. Nakaupo ako sa likod ng pintuan ng kusina, gaya ng bili ni Nardo, pero hindi ko maiwasang sumilip paminsan-minsan sa maliit na siwang. Si Ramon ay nakaupo sa sofa, nakayuko, halos hindi gumagalaw. Si Jessa naman, nasa likod lamang ng pader, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Samantalang si Nardo, matatag na nakatayo malapit sa pinto, parang bantay na handang sumalo ng anumang problema. Nardo, sigurado ka ba dito? Tanong ko pabulong na halos hindi ko na maipitin ng kaba sa boses ko. Oo, Lourdes. Sagot niya hindi lumilingon. Sanay ako sa ganitong klasing tao. Huwag kang matakot. Hindi ka nila gagalawin habang nandito ako. Pero kahit sinabi niya iyon, hindi mapipigilan ng utak kong maglaro ng pinakamalalang senaryo. Ano kung dumating silang marami? Paano kung may dala silang armas? Paano kung hindi sila makinig at dumiretso sa pananakit? Hanggang sa narinig ko ang pinakamahinang tunog na magpapatindig ng balahibo ko. Isang motor. 2. 3. Huminto ang mga ito sa tapat ng bahay, sabay-sabay na parang sinadya. Maya-maya, may dumating pang isa. Mas malakas ang tambutso, mas matapang ang dating. Hindi ko makita, pero rinig na rinig ko ang pag-apak ng mga lalaki sa semento, ang bigat ng kanilang yabag, at ang tunog ng kanilang paglapit. Kumatok sila. Hindi basta katok, kundi yung tipo ng katok na nagpapahiwatig ng kapangyarihan, mabigat, paulit-ulit, walang pakialam kung may natutulog o hindi. Tok, tok, tok. Ramon, dito ka. Bulong ni Nardo sabay turo kay Ramon. Binuksan ni Nardo ang pinto. Tumambad ang 4 na lalaking mukhang hindi sanay ng tinatanggihan. Nakaitim ang mga jacket, may mga tattoo sa braso, at ang isa sa kanila, yung nasa gitna, may suot na cap at malalamig ang mata, parang hindi marunong nungingiti. Magandang gabi, sabi ni Nardo ng kalmado, pero may otoridad. Ako ang kaibigan ng pamilya, pag-usapan natin to ng maayos. Hindi ngumiti ang lalaking nasa gitna. Nasaan ang mag-asawa? Tanong niya. Malamig ang tono. Dito, sagot ni Nardo, sabay tingin kay Ramon. Lumapit ang isa sa mga lalaki, ininspeksyon ng loob ng bahay na parang sarili nilang lugar. Saan ang pera? Napasinghap si Jessa sa likod ng pader, pero hindi niya tinanggal ang kamay sa rosaryo. Huminga ng malalim si Nardo. Bago kami maglabas ng anumang halaga, kailangan muna nating mag-usap. Hindi pwedeng takutin o gipitin ng pamilya. Umismid ang lalaki. Bakit? Sino ka ba para makisawsaw? Umangat ang ulo ni Nardo, hindi natitinag. At sino kayo? Para manakot sa bahay na hindi inyo. At dun nagsimula ang tensyon na parang sasabog anumang sandali. Parang biglang lumamig ang buong sala. Kahit mula sa likod ng pintuan ng kusina, ramdam ko ang tensyon na parang nabibiyak ang hangin. Nakapakong ang tingin ng lalaking nasa gitna kay Nardo at sa bawat segundo ng katahimikan, lalong tumitindi ang gana nilang manggulo. Ayos ka rin ha, sabi ng lalaki, bahagyang tumatawa ng may hamon. Matapang ka. Hindi pagiging matapang ang tumayo para sa tama. Kung may usapan, pag-usapan natin, walang mananakot, walang sasaktan. Umusad ang isang kasama ng lalaki, medyo mas bata, malapad ang balikat. Sir, hindi kami pumunta rito para sa sermon. Ang kailangan namin, pera, ngayon. Napalunok si Ramon. Kita sa gilas niya ang pagsuko, parang gusto na niyang ilabas ang sarili niya para tapusin na lang lahat. Pero hinawakan siya ni Nardo bago siya makagalaw.
Sandali. Tumingin si Nardo sa mga lalaki. Ang utang ay utang. Walang kumukontra doon. Pero hindi nyo pwedeng pilitin na maglabas sila ng pera na wala naman. Umismid ang leader. Ang problema, sir, hindi namin problema yon. Meron kaming deadline. Kayo ang may atraso sa amin, hindi baligtad. Kasabay ng mga salitang yon, marahan siyang itinulak ang pinto. Pilit na pumasok. Muntik na akong mabitawan ng hininga ko. Kung hindi lang tinapunan siya ni Nardo ng tingin, malamang tuluyan niyang pinalitan ng tono ng gabi. Hindi ka papasok, sabi ni Nardo. Malamig, diretso. Pag may problema sa labas, dun tayo mag-uusap. Napatingin sa paligid ang lalaki, halatang nagmamasid kung may ibang nakikinig. Pagkatapos, humakbang siya palapit kay Ramon at tinitigan nitong ng matindi. Ikaw, kanina ka nang nakatunganga. Nasaan ang pera? May kalahati ba o wala? Nangangalagang boses ni Ramon. Wala po, pero may ihahandang... Wala pala eh. Putol ng lalaki sabay tawa ng isa sa mga kasama niya. Bakit kami mag-aaksaya ng oras? Parang gusto kong sumigaw. Gusto kong lumabas at sabihing tumigil sila. Pero alam kong hindi iyon ang tamang sandali. Huminga ako ng mababaw, prinipilit pigilan ng sarili. Tumingin ang leader kay Nardo. Kung wala kayong pera, may ibang paraan para mabawasan ang atraso. Napataas ang kilay ni Nardo. Anong ibig mong sabihin? Umisid ang lalaki. Malamig, bastos, puno ng pananakot. Yung bahay na to, malaki. Sarado ang pinto. Mukhang magandang tambayan. Nanindig ang balahibo ko. Ngumiti pa siya. 1 linggo lang. Gagawin naming base. Libre. Walang aangal. Parang sumikip ang dibdib ko. At dun ko naintindihan. Hindi pera lang ang gusto nila. Gusto nilang angkinin ng bahay ko. Kahit pansamantala. Pero sapat na iyon para mawala ang buhay namin. At bago pa makapagsalita si Nardo, narinig ko ang boses ko mula sa kinatatayuan ko. Hindi ko na mapigilan. Hindi ko mapapayagan yan! Lumabas ako mula sa likod ng pintuan bago pa mapigilan ni Nardo. Hindi ko na kayang magtago habang inaangkin ng mga taong ito ang bahay na buong buhay naming pinaghirapan ni Arturo. Tumayo ako sa gitna ng sala. Diretso ang likod, kahit nanginginig ang mga tuhod ko sa kaba. Akin ang bahay na to, sabi ko. Hindi tumataas ang boses pero matigas ang tono. At walang kahit sinong lalaki ang magdidikta kung ano ang gagawin dito. Nagkatingin na ng mga maniningil. Halatang hindi nila inasahan na may matatandang lalabas sa likod nila. Umikot ang leader. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Mata na walang respeto, walang takot. Sino yan? Tanong niya kay Ramon. Napayo ko si Ramon, pero sinagot niya, nanay ko po. Tumawa ang lalaki. Maikli, pero sagad ang pagmamaliit. Ah, ito pala yung sinasabing wag galawin. Yan bang sinusubukan yung protektahan? Tumayo si Jessa mula sa likod, nangingining. Kuya, pakiusap po. Hindi ka sinasabihan. Putol ang lalaki. Itinaas ang kamay para patahimikin siya. Humakbang ako palapit. Hindi alintana ang pag-iling ni Nardo. Kung may atraso ang anak ko, ako ang kakausapin. Pero hindi rin niyo pwedeng kunin o gamitin ang bahay ko. Hindi ako pumapayag. Inilapit ng leader ang mukha niya sa akin. Sapat para maamoy ko ang sigarilyo sa hininga niya. Lola, hindi kami natanong kung pumapayag ka. Ipinapaalam lang namin. Hindi, sagot ko, diretso ang tingin. Kung gusto ninyong makipag-usap, makipag-usap kayo. Pero kung mananakot kayo, tumawag ako ng tao. Tumuro ako kay Nardo. At hindi lang siya ang paparating. Bahagyan kumunot ang noo ng lalaki. Aba, matapang pala, Nay. Hindi ako matapang. Sagot ko, ina ako. At bahay ko ang tinatapakan ninyo. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin,
Parang sinusukat kung kaya ba niyang umatras o kailangan niya magpatigas ng ulo. Pumikit siya saglit, huminga ng malalim at nagbago ang tono. Sige, sabi niya. Tatanggapin namin ang kalahati bukas. Wala nang extension, wala nang pakiusap. Tumingin ako kay Ramon. Maghahanap tayo. Hindi tayo tatakas, hindi tayo magtatago. Ngumiti ang lalaki muli. At pag hindi kayo nakahanap, tumingin siya sa paligid. Pinagmasbes ang kisame, ang sala, ang hagdan. Babalik kami. Mas maraming kasama. Isang huling katok sa pinto ang narinig namin habang umaalis sila. Parang babala na may susunod pang bagyo. Pagsara ng gate, saka lang ako nakahinga. Pero ang katahimikan ay hindi ginhawa. Dahil alam naming lahat, hindi pa tapos ang gabing iyon. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata ng anak ko ang parehong takot at paghingi ng tulong. Nay, sabi ni Ramon, halos pabulhong, anong gagawin natin? At doon ko sinabi sa kanila ang unang hakbang ng totoong paglaban namin. Hindi ko anong kung saan ko hinugot yung tapang na yon, pero nang nakita ko ang takot sa mata ni Ramon, takot na hindi niya inamin noon, alam kong hindi ko na siya pwedeng hayaang lumubog mag-isa. Huminga ako ng malalim bago ako umupo sa gitna ng sala. Makinig kayong mabuti, sabi ko. Tinitignan ko silang dalawa. Hindi tayo pwedeng maghintay bukas para sa milagro. Kailangan nating kumilos ngayon. Umupo si Nardo sa tabi ko. Tama si Lourdes. Bago pa silang bumalik, kailangan na nating ilayo ang pamilya sa peligro. Paano po? Tanong ni Jessa halos hindi makatingin. Nagsimula na ako. May tinawag akong 2 tao pa bago dumating ang mga maniningil. Mga kasamahan dati ni Nardo. Darating sila bago mag-12. Hindi para makipag-away, tumingin ako kay Ramon. Kung hindi para siguraduhin na walang babalik ngayong gabi. Parang may bahagyang liwanag na bumalik sa mukha ni Ramon. Nay, nagawa niyo yun? Tumanggo ako. Hindi ako papayag na papasukin nila ang bahay habang natutulog tayo. May biglang kumatok. 3, sunod-sunod. Halos mapatalon si Jessa. Pumalibot ang kaba sa buong sala. Ngulit pagtingin ni Nardo sa bintana, bumuntong hininga siya. Taong ko yun. Pinagbuksan niya ang 2 lalaking matipuno, parehong may edad, pero kita ang disiplina sa galaw. Si Benjo at si Temyong, pakilala ni Nardo. Hindi sila pulis ngayon, pero alam nila ang ginagawa nila. Tumango sila sa akin bilang paggalang. Ma'am Lourdes, nandito kami para bantayan kayo. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat, sagot ko. Habang nag-uusap sila, lumapit si Ramon sa akin. Mabagal ang lakad, parang may bigat sa balikat. Nay, pasensya na. Kung hindi dahil sa mga maling desisyon ko, nakikinilapang kayo sa mga problema ko. Tinignan ko ang mukha ng anak kong lumaki sa kamay ko, na minsang maliit na batang umiiyak sa tuhod ko tuwing natatangkot sa ulan. Ramon, hindi kita kinakampanan. Mali ang ginawa mo. Pero hindi kita iiwan sa oras na kailangan mo ko. Humagulgol siya. Hindi mapigilan. Yumakap siya sa akin. Mahigpit. Parang batang nawalan ng direksyon sa gitna ng gulo. Yumakap ako sa kanya. Tahimik pero puno ng lakas. Kaya natin to. Basta sasama ka sa plano. Nagbunong ng konti ang paningin ko sa paligid. Si Nardo, si Benjo, si Temyong, lahat handang tumulong. Pero alam kong hindi pa tapos ang gabi. At nang tumingin ako sa orasan na nagpakita ng 11:27 p.m., namlamig ang batok ko. Dahil may mangyayari pa bago sumapit ang hating gabi. Habang papalapit ang hating gabi, lalong bumibigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Kahit naroon si Nardo, Benjo at Temyong, hindi pa rin maalis sa dibdib ko ang pangamba. Parang may aninong nakatago sa bawat pader, bawat sulok, bawat hinga namin. Alam naming lahat, kapag bumalik ang mga maniningil,
Hindi lang pera ang nahahanap nila, gusto nilang ipakita kung sino ang mas may kapangyarihan. Magbantay kayo sa likod ha, utos ni Nardo kina Benjo at Temyong. Kadalasan kapag hindi nakapasok sa harap, doon sila dumadaan. Tumanggo ang dalawa at agad na pumwesto. Si Ramon naman ay nakaupo sa tabi ko, hindi mapakali. Paminsan-minsan, sumisilip siya sa bintana. Halata sa bawat galaw ang takot at pagsisisi. Nay, sagi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung makakalabas pa tayo sa gulong to. Hinawakan ko ang kamay niya. Anak, wala sa pagkakasala ang kinatatapusan ng tao. Nasa paraan ng pagbangon. Huwag kang bibitaw. Napaluha siya, pero bago pa siya makapagsalita ulit, tok, tok, tok. Mabigat, mabagal, parang kaninang gabing kinatatakutan namin. Nagtinginan kaming lahat. Tahimik lang, sabi ni Nardo, nagtataas ng kamay para pigilan ang kahit anong kilos. Muling kumatok. Mas malakas na ngayon. Mas mabangis. Tok! 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 Sumilip si Temyong mula sa likod bintana at halos mapabulong. Nardo, 5 sila at mukhang hindi sila aalis hanggat hindi pinapapasok. Huminga si Nardo ng malalim. Diretso ang tingin. Ramon, dito ka sa likod ko. Lourdes, Jessa, doon lang kayo. Umupo ako, pinipilit hindi manginig. Hinawakan ko ang rosaryong ibinigay pa sa akin ni Arturo noong kasal namin. Hindi ako religyosong tao, pero mayong sandaling iyon, kumapit ako sa kahit anong lakas na meron ako. Binuksan ni Nardo ang pinto. Isang maliit lang, sapat para makausap sila pero hindi para makapasok. Anong kailangan nyo? Tanong niya malamig, walang takot. Nakangisi ang leader, kasama ang 4 na mukhang mas agresibo ngayon. Sabi namin babalik kami, di ba? Wala na kaming tiyaga. Kunin na namin ang bahay. Hindi pwede, sagot ni Nardo. Hindi ikaw ang may sabi, sagot ng lalaki sabay tulak ng malakas sa pinto. Halos mabuwal si Nardo. Sige, sigaw mo. Pumwesto na kayo. Biglang nagkagulo. Si Benjo sumugod mula sa likod. Si Temyong hinawakan ng gate para hindi makapasok ang iba. Si Jessa napasigaw, pero agad ko siyang hinila palayo. At si Ramon, nakita kong tumayo, pumagitna, kahit takot ang nangingibabaw na mukha niya. Nay, bulong niya, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. At iyon ang unang hakbang niya bilang isang taong handang harapin ang mga kalokohan niyang pinasok, hindi para sa sarili niya, kundi para sa pamilya. At habang nagkakainitan sa harap ng bahay, alam kong malapit na kaming umabot sa puntong babago sa takbo ng buhay namin. Nagkagulo sa ilang segundo. Hindi pa man tuluyang nabubuksan ng pinto, itinulak ng lider ang balikat ni Nardo, pilit na ipinapapasok ang kalahating katawan niya. Narinig ko ang kalabog ng sapatos niya sa sahig at ramdam kong unti-unti nang pumapasok ang panganib sa mismong tahanan ko. Bitawan mo yan, utos ni Nardo. Pero tinawanan lang siya ng lalaki. Ano gagawin mo, Lolo? Tatawag ka ng pulis? Late na. Nandito na kami. Isang saglit na katahimikan, tapos kumilos si Nardo. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. Inikot yon at mabilis na itinulak pa atras. Sumalpok ang lalaki sa poste ng pinto. Nagulat ang kasama niya. Hoy! Sigaw ng isa pa at agad na sumugod papasok. Pero bago pa siya makagawa ng kahit ano, lumutang mula sa gilid si Benjo. Mabilis na inipit ang braso ng lalaki gamit isang teknik na halatang kinasanayan niya. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Napamura. Humakbang si Ramon. Hindi para lumaban, kundi para harangan ang daan papunta sa akin at kay Jessa. Walang lumapit sa nanay ko, sigaw niya. At kahit nanginginig ang boses niya, alam kong ito ang unang beses na inuna niya kami sa gitna ng gulo.
Sumugod ang pangatlong lalaki. Mabilis, mabigat ang galaw. Ngunit, sinalubong siya ni Temyong. Hinawakan sa kwelyo at itinulak pababa sa sofa. Relax, iho. Bawal ang sigang dito. Galit na galit ang leader. Tumayo siya. Hawak ang balikat niya na parang nasaktan sa ginawa ni Nardo. Hindi nyo kami kayang harangan. Hindi nyo alam kung sino mga boss namin. Hindi ko rin gustong malaman. Sagot ni Nardo. Mababa ang tono. Ang alam ko lang, illegal ang pananakot nyo at may mga testigo kaming malibulan. Gusto nyong sumugal? Sige, pero siguraduhin nyong kaya nyo ang kapalit. Muling nagtinginan ng mga lalaki. Kita ko sa mukha nila ang pagdadalawang isip. Parang nawala ang kumpiyansa nilang na makitang hindi nila inaasahan. Mga taong hindi umatras, hindi natakot, hindi nagpaapi. Nang biglong may lumiwanag sa labas. Isang sasakyan ng huminto. Pulis. 3 lalaki ang bumaba, mga nakauniforme, kaibigan pala nila Nardo at dating kasamaan. Hindi sila tumakbo, hindi sila sumigaw. Nakatayo lang sila, nakatingin ng matalim sa grupo ng maniningil. May problema ba rito? Tanong ng isa, seryoso ang muka. Napalunok ang lider. Kita naming lahat ang biglang pagbabago ng tindig niya, mula mayabang, naging alanganin. Wala, sagot niya. Pilit na kalmado. Tatayo na kami, paalis na. Pero bago pa sila makalabas, nagsalita ako mula sa likod. Huwag kayong lalapit muli sa pamilya ko. Wala kayong makukuha rito. Tumingin sila sa akin. Walang salita. Pagkatapos, tahimik silang naglakad sa labas. Isa-isang sumakay sa motor nila. At habang papalayo ang ingay ng tambutso, doon ko naramdaman ang muling pagpasok ng hangin sa baga ko. Hindi pa tapos ang laban, ba't ngayong gabi? Kami ang nanalo. Pagkaalis ng grupo, bumagsak ang bigat ng tensyon sa buong bahay. Parang sabay-sabay kaming nakahinga. Si Jessa halos hindi makatayo. Nanginginig ang tuhod habang hawak pa rin ng rosaryo. Si Ramon nakasandal sa pader, maputla pero buhay. At sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw pag nanais niyang ayusin ang lahat. Lumapit si Nardo sa akin. Lourdes, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang problema. Pero malaking dagok sa kanila na hindi kayo natakot. Sa ngayon, hindi muna sila babalik. Tapos na ba ang panganib? Tanong ni Jessa. Boses pabulong, puno ng pag-asa. Hindi pa, sagot ni Benjo. Magaan, pero tapat. May ugali ang mga taong yan. Babalik sila kung makakakita sila ng butas. Pero ngayon, alam nilang hindi kayo mag-isa at may pulis nang nakakaalam. Napahawak ako sa dibdib, ramdam ang pagod at kirot ng buong gabing nagdaan. Maraming salamat sa inyong lahat, sabi ko. Umiikot ang paningin ko sa 3 lalaki na handang tumulong sa amin kahit hating gabi. Kung wala kayo, walang utang na loob dito. Putol ni Temyong. Kaibigan kayo na nga kaibigan namin. At nanay kayo. Hindi dapat inaabuso ang matanda. Sa unang pagkakataon, napaiyak ako. Hindi sa takot, hindi sa galit, kundi sa pag-angat ng pakiramdam na kahit papaano, may natira pa palang mga taong marunong magmahal ng walang kapalit. Lumapit si Ramon, dahan-dahang umupo sa tabi ko. Nay, patawarin niyo ako. Nanginginig ang boses niya, nangingilid ang luha. Hindi ko kayo dapat isinama sa gulo ko. Dinamay ko kayo. Dinamay ko si Jessa. Dinamay ko ang bahay natin. Hindi ako agad sumagot. Tinignan ko ang anak kong ito, hindi ang lalaking nagkamali, kundi ang batang minahal ko buong buhay. Anak, ang mali ay hindi ang pagkakamali mo. Ang mali ay ang pagtatago mo, ang pagsasara mo sa amin. Pero ngayon, nandito ka, humaharap. Hindi ko hinihingi ang perpeksyon. Humaghulhol si Ramon, yumuko sa panad ko. Nay, gagawin ko ang lahat para maayos to. Magsisimula ako ulit. Maghahanap ako ng ekstrang trabaho, kahit anong kailangan. Hindi ka nag-iisa, sagot ko. Tayong 3 ang haharap dito. Tahimik si Jessa, pero humawak siya sa braso ko. Nay, salamat. Hindi ko kayo kayang maging kaaway.
Napangiti ako, kahit may kirot. Hindi pa tapos ang laban, pero kaya natin to, basta magkasama. Sa labas, unti-unting kumalma ang paligid. Wala ng motor, wala ng yabag, wala ng boses na nakakatakot. Puro hangin na lang at katahimikan ng gabing mapait, pero nagpapalaya. At doon ko naintindihan. Minsan ang tunay na paglaban ay hindi nagsisimula sa tapang, kundi sa pagkilalang hindi mo kailanang mag-isa. Kinabukasan, tila ibang bahay ang nadatnan ko, hindi dahil sa itsura. Pareho pa rin ang pader, pareho ang sahig, pareho ang bawat sulok. Pero ang pakiramdam, malinis, humupa ang bigat, at sa unang pagkakataon matatagal na panahon, ramdam kong muli na tahanan ang lugar na ito. Maaga kaming nagising. Si Ramon ang unang nagwali sa bakuran para bang gusto niyang burahin ang bakas ng kagabihan. Si Jessa naman ay naglilinis ng sala. Tinatanggal ang mga aninong iniiwan ng takot at kahihiyan. At ako, tahimik na nakaupo sa gilid ng mesa habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi bilang mga taong nagkamali, kundi bilang pamilyang muling bumabangon. Dumating si Nardo, kasama sina Benjo at Temyong para magpaalam. Ligtas muna kayo, pero kung may babalikan, tawagan niyo agad ako. Tumayo ako at yakapan si Nardo, isang yakap na puno ng utang na loob. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo, sabi ko. Ngumiti siya ng mahina. Masaya akong nakatulong, pero ang totoo, kayo ang lumaban, kayo ang humarap. Timingan siya ni Ramon. Anak, pag nagsimula ka ng mangmuli, siguraduhing tuwid. Walang shortcut sa pera, walang madaling paraan. Tumanggo si Ramon. Opo, salamat po. Pag alis nila, naupo kami sa mesa. Kaming tatlo na lang. Walang nagsasalita, pero ang katahimikan ay hindi na mabigat. Puno ng pag-unawa, pag-asa, at bagong umpisa. Ako ang unang bumasag ng katahimikan. Anak, mula ngayon, hindi na tayo magtatago sa isa't isa. Kung may problema, sasabihin mo. Walang hiya-hiya, walang takasan. Tumanggo si Ramon, may luha sa mata. Nay, pangako. Inabot ko ang kamay ni Jessa. At ikaw naman. Sana hindi ka na matakot sa akin. Hindi kita kaaway. Nahumaghulhul siya at yakapan ako. Nay, salamat po. Hindi ko alam kung paano babawi pero gagawin ko. Umikot ang tingin ko sa buong bahay, sa dingding, sa kwarto sa itaas, sa lumong larawan namin ni Arturo. Parang sinasabi niya, tumayo ka Lourdes, para sa tahanan natin. At tumayong ga ako. Simula noon, inayos namin ang lahat. Humingi ng tulong sa barangay para magpa-blatter. Nagkumpleto si Ramon ng report para may record. Naghanap siya ng stable na trabaho at hindi na muling sumugal. Si Jessa naman ay nagbenta ng mga homemade kakanin para makatulong. Unti-unti nabayaran ng utang. At ang bahay, nanatili sa amin. Mas tahimik, mas sigdo, mas matatag. At natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Hindi nabubura ang takot ng isang ina. Hindi kayang lamangan ng panganib ang isang pamilyang nagkakaisa. At ang tahanan, hindi basta pader, kahoy at bubong. Tahanan ito kapag minamahal, ipinaglalaban, at muling binubuo. At sa dulo ng lahat, nagising ako sa katotohanang hindi pala ako nag-iisa. May pamilya ko, may lakas ako, at may tahanan akong hindi nila kailanman makukuha.